panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, welcome po sa Pamilya Mapagmahal. At kung paano magiging part sa pamilyang ito, subscribe. Ganun lang kadali. For today's video mga friends ay pag-uusapan natin ngayon mga friends ang kamatayan mga friends. Grabe sa daming pag-uusapan. Dami-dami na pwede pag-usapan. Kamatayan na naman. Grabe matindi to ha. Alam naman natin talaga mga friends na sa mundong ito ay wala talagang tumatagal mga friends. Lahat naman tayo talagang darating tayo diyan. Walang exempted yan. Talagang dahil ang mga tao ngayon mga friends, kahit sino pang matatalino diyan, walang nakakaimbento ng gamot para sa nagkakaroon ng sakit dahil diyan nag-uumpisa eh. Pag nagkasakit ang tao, kahit anong kasi sakit yan, cancer man, talagang hahantong yan doon sa kamatayan mga friends. At yun yung hindi mabigyan ng solusyon ng tao sa buhay na ito. Yan, talagang papunta talaga tayo dyan. So yan yung magiging tampok natin ngayon mga friends. At ito, naisip ko lang mga friends, paano magkakaroon ng saysay ang buhay bilang anong tawag dito? Paano ba magkakasaysay yung kamatayan mo para doon sa iyong pamilya? Mahirap 'yun mga friends, 'di ba? Kasi meron akong video mga friends na pagkatapos nitong sasabihin ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo at grabe 'yun. Grabe yung video na 'yon. Dati na kasing pagkakaalam ko dati na tong mayroon akong alam na pwede pala tong ganito kasi may nagbibenta may napag-alaman akong hospital mga friends, pero ayaw ko lang banggitin ng pangalan ng hospital kasi baka para na iwas tawag diyan, baka magagalit sila kung na-share ko to. Lang mga friends, bali yung itong pamilya na to, Inchik, galing to sa nakabili sila ng ang hospital ay nakabili ng dead bodies para doon sa mga nila nag-aaral ng magna-nurse, mga sa medtech, sa magiging medtech o kaya sa magiging doctors. Binili nila 'yun. Dead bodies yun tapos kinontrata nila mula pa China. Ibig sabihin in-check yung mga friends, bali yung dead bodies ay in-check yung lalaki, yung unang kinontrata siguro nila. Hindi ko lang alam ang buong istorya. Siguro yung unang kinontrata nila yung yung lalaki, yung asawa siguro, tapos kasunod nun ay yung nagiging asawa rin niya, yung kaparis, yung si babae. Maniniwala ba kayo na ang halaga nagkakahalaga sa isang dead bodies yun nagkakahalaga ng 4 million, kinontrata nila yun ng 4 million maniniwala kayo ng ganun? Siguro ako sa sarili ko naniniwala ako kasi isipin nyo naman pag alam nyo yung pag may OFW na namatay dun sa ibang bansa, napakalaking gastos nun mga friends kasi may yung permit, kailangan may kargamento na yun papunta rito Tapos alam naman natin yung yung sa eroplano, kaya eroplano talaga yan. Tapos malaking permit yan. Tapos pag papuntahin dito yan sa Cebu, lalo na pag ibang lahi, ito China, galing pa ito ng China So malaking bayarin. Ganon. Bago nila nakuha yung dead bodies mga friends. So alam na, kaya siguro nabili nila sa ganong halaga. Isipin na lang natin, tao yun tao, buhay ng hindi na buhay, patay na kasi pero tao yun mga friends. Bali sa atin kasi dito sa Pilipinas mga friends, napaka-importante at saka napakalaking usapin mga friends pag halimbawa patungkol dyan sa yung namamatay mga friends.
may mga pamahiin kasi ang mga Pilipinos mga friends eh. So yun, kailangan nating iingatan. Tapos yung mga pag namatay pa naman ang tao, dapat ano eh, ang nakalagay sa Biblia, ang tao once namatay ay kailangan ilibing. At lalo naman sa religion namin, talagang bawal na bawal 'yun na ganun ang mangyari sa buhay kasi sa 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 patay pala, bawal sa amin yung cremation. Mas lalo na to pagbinta siguro ang nangyari kasi mga friends, sa mga incheck kasi mga friends, pagkakaalam ko walang saysay, walang silbi, kasi patay na eh. Wala nang silbi sa kanila 'yon. Kaya para magkaroon ng pakinabang kahit humantong sa ganun I'm sorry. Mapakinabangan pa nila yung magulang nila sa mga naulila, sa mga natira. Binenta nila yung yung dead bodies ng kanilang mga magulang, binenta nila. So yun, grabe, 4 million. Naisip ko tuloy na ano kaya, ayokong magpakahipokrito mga friends. Talagang sa hirap ng buhay ngayon, alam naman natin na pag ang tao once namatay mga friends, gastos yan. Paano na pag nagkakasakit bago pa namatay yun, nagkakasakit, nakakonfine sa hospital, gastos na yun, di ba? Pag namatay, gastos pa rin kasi bibili ka ng kabaong. Yung kabaong, pinakamurang kabaong ngayon, nagkakahalaga ng mga 10,000. Pinakamura na yun ha. Lalo na pag pero anong tawag nito, pag nagbibigil pa kayo, ilang linggo niyo yung pinaglalamayan, gastos pa rin yan kasi yung ipapakain nyo sa tao, tapos yung pagpapalibing nun, gastos pa rin. Ito, naisip-isip ko tuloy na ano kaya kung ito yung gawin ko sa pag ako namamatay, kasi nakakatulong pa, at least makakatulong pa ako sa mga naiwan ko mga friends, di ba? 4 million is malaki na talaga, malaking halaga na yan, nakakatulong na talaga, nakakapagbabago na ng buhay yan. Makakapagbabago na talaga ng buhay yan sa ngayon, kasi sa hirap talaga ng buhay ngayon, talagang kumbaga kapit sa patalim na tayo ngayon mga kapit sa patalim mga friends. So ang iniisip ko lang talaga, kung mapapapayag ko yung mga anak ko at saka yung asawa ko na ganun mangyari sa akin, pag ganun din ang gagawin nila, yung mga kamag-anak ko lang, yung mga kapatid ko, ayun, iba-ibang relihiyon din, may ano naman yun kumbaga sa kanila ang dating pag parang hindi nire-respeto yung bangkay, yung nila, hindi na nire-respeto. Pero isipin na lang natin na pag ang tao namatay, kahit mabigyan mo yan ng marangal na paglibing, wala rin hindi na anong tawag dyan, hindi na mababalik, hindi na hindi na rin makikita, at hahantong yan sa talagang wala nang saysay, ganun lang din. Kaya naisip ko tuloy na mas mabuti siguro ganun na lang na ibibenta yung para naman mapakinabangan sa iba, di ba? Kung sa akin lang, sa aking pag-iisip, isang malaking karangalan yun na gamit ang aking katawan ay magkakaroon ang marami ng kaalaman. Di ba? For educational purposes mga friends. Ganon. So 4 million talagang yung pamilya na yun, bali sa dalawang kinontrata na nila dalawang bangkay, yung mag-asawa yun kaya naisip ko, biro mo 8 million kasi sa mama at sa papa nila, ganon kalaki mga friends. Talagang napapaisip ako mga friends na kaya kung ito yung gagawin ko sa pag humantong ako doon sa mga ganong sitwasyon.
So, yung nang pahabain mga friends, papakita ko tong video na to mga friends. At pasintabi, disclaimer muna mga friends sa mga sa mga kumakain mga friends, baka mandidiri kayo sa susunod na video. Wag niyo na lang munang tingnan mga friends. Itong video na to mga friends, bali kung paano na i-preserve ng hospital na hanggang sa ganitong sitwasyon mga friends. Sila na ang may alam niyan kung paano nila na i-preserve ng ganon. Talagang ako nung pagpasok ko sa room na yon, grabe talagang meron pa doon ang pagkakaalam ko doon sa hospital na yon, bumibili sila ng mga organs. Ang daming organs doon sa room na yon. Na ibabad lang nila sa formalin. Pero pagpasok ko doon, pagkabungad ko pa lang sa room na yon, talagang masangsang yung amoy, pero hindi naman gano, pero nandun pa rin. Tapos yung sumasakit yung tawag yun, parang maanghang sa mata na ang pangit. Basta siguro sa chemicals yun. Hindi ako nakakatagal, lalo na doon sa mga nakadram-dram na yung mga organs, hindi mga laman loob daw sabi ng pero hindi ko na tiningnan, hindi ko kinaya. Tao yun isipin niyo, tao yun itong yung sinabi ko sa inyo kanina, yung mga Chinese mga friends na mag-asawa, kaya na-preserve nila ng ganun kasi dumaan daw yun sa yung pina-plasterize nila mga friend. Yun yung tawag ng proseso, plasterize. Pina-plasterize nila pa. Basta yun na yun. So, hindi natin patatagalin to ito, manood lang kayo mga friends. Ito yung anak ko. Kasi nalaman. Kasi mo na ako ito.